Sa puso ng Luzon matatagpuan ang kamanghamanghang bundok Makiling. Isang bundok na balot ng misteryo at mahika. Ito ang kwento ni Maria Makiling, ayon kay Dr. Jose Rizal. Noong unang panahon sa bundok Makiling, naninirahan ang isang magandang Diyosa na nagngangalang Maria Makiling. Siya ay maganda, mabait at mapagmahal. Madalas siyang nagpapakita sa mga tao sa paanan ng bundok bilang isang ordinaryong tao. Tingnan mo si Maria Makiling. Ang ganda at ang bait pa niya. Oo, palagi niya tayong tinutulungan sa oras ng pangangailangan. Tunay tayong pinagpala. Si Maria Makiling ay nagmamalasakit sa mga taga-baryo ng may pusong mapagmahal. Pinapagaling niya ang mga may sakit, ginagabayan ang mga nawawala, at tinitiyak na sagana ang kanilang mga pananim. Hindi lamang tagapagtanggol si Maria Makiling. Siya ay naghahabi ng mahiwagang tela at lumilikha ng magagandang bagay na paminsan-minsang ibinibigay niya sa mga taga-baryo bilang regalo. Tatlong magkakaibang lalaki ang lumapit kay Maria sa magkakaibang pagkakataon. Si Kapitan Lara, nasa 30s, ay nagbigay kay Maria ng isang magandang music box. Isang himig mula sa Europa para tumugma sa iyong kagandahan, Maria. Sa Maynila, nabasa ko ang tungkol sa mga kababalaghan sa ibang bansa. Isipin mo, Maria, ang kagandahan ng Espanya. Si Joselito na nasa 20s, magandang pananamit na mestisong estudyante ay masayang nagkwento kay Maria tungkol sa kanyang pag-aaral. Ang mga prutas na ito ay mas sumwit dahil alam nilang maaari mong tikman, Maria. Si Juan na nasa 20s, simpleng magsasaka ay ipinakita kay Maria ang kanyang maunlad na hardin at ipinakilala ang kanyang mga alagang hayop. Sa lahat ng kanyang manliligaw, tatlo ang nangibabaw. Si Kapitan Lara, isang Espanyol na sundalo. Si Joselito, isang mestisong estudyante. At si Juan, isang simpleng magsasaka. Ngunit ang puso ni Maria ay nakapili na. Nang maging mainip ang kanyang mga manliligaw, nangako si Maria na ihahayag niya ang kanyang pinili sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ipinakita ninyo sa akin ang malaking kabutihan, ngunit ang aking puso ay nagdesisyon na. Juan, ang iyong pagmamahal sa lupang ito at sa mga nilalang dito ay katulad ng sa akin. Ikaw ang aking pinili. Nang dumating ang gabing iyon, nagulat ang lahat nang piliin niya si Juan. Nagalit ang mga manliligaw na hindi napili, lalo na sina Kapitan Lara at Joselito na nagbalak ng masama laban kay Juan. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang sunog sa kwartel ng mga Espanyol ang nagdulot ng malupit na kawalan ng katarungan. Si Juan ay nakaupo kasama ang ibang mga bilanggo, bugbog at malungkot. Lumapit sina Kapitan Lara at Joselito, nagsasalita ng mahina at may banta. Magpatotoo laban kay Juan, uharapin ang mga kahihinatnan. Tumango ang mga bilanggo ng may takot. At itinuro nila si Juan na may pakana sa pagkasunog ng kwartel. Maraming tao ang nagtipon. Si Juan ay nakatayo sa harap ng firing squad, nakatali ang mga kamay. Tumunog ang mga baril. Dumating si Maria, ilang sandali lang ang nahuli, dumadaan sa gitna ng maraming tao. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ni Juan. Ang kanyang mga iyak ng lungkot ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Si Maria ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang buhok at damit ay umiihip ng malakas sa hangin. Maitim na mga ulap ang nagtitipon sa itaas. Hayaan ang mga hindi makatanggap ng kabiguan sa pag-ibig na magdusa magpakailanman. At naway hindi malimutan ng lupaing ito ang kawalang katarungang nangyari sa araw na ito.
Mula noon, hindi na muling nakita si Maria. Ngunit ang kanyang alamat ay nananatili sa puso ng bundok, isang paalala sa kapangyarihan ng pag-ibig at ang bunga ng pagtataksil.